in terms of their lineup as well. Pero ito, puntahan na natin dito yung unang-unang draft natin. Aura PH already removing a Yawi hero and as well with MB. They're respecting that capability of Yawi on the Kufra. Ayaw mo talaga ibigay sa mga sa mga enablers yung hero na gusto nila. And Yawi, ito yung type na mga hero na kahit hindi ka na tumitingin sa cooldown nung skill mo, kabisado niya na. So, respeto lang, sabi ng Aura PH dito. And I also like the Khalid. They are also banning out MB's pool sa NXP Solid. So, Aura, hindi sila nagpapakita ng mga ng mga ba natin to, mag-open tayo. Hayaan nating sila ang ma-choke. Yes. Ganon ginagawa ng Aura ngayon. Totoo yun. And I really like how Aura PH is targeting Yawi and even MB. Kasi H2O parang ang dami kasi. Regardless of what H2O's hero, consistent eh. Diba? So, just have him kung ano yung gusto niya. Probably deny him kahit alin sa dalawa. Kahit bigay mo yung Lancelot, bigay mo yung Link, it's gonna be almost the same. So, might as well target the heroes yung mga comfortable na mga kakampi niya. Like, for example, Chester Selena. The Yawi Kufra. Actually, Rob Luna, dahil dyan sa tinatanggal mo yung mga comfortable heroes ng mga kasama, hindi tuloy comfortable yung squad ng NXP maprotektahan si H2. Yes. And I think this is one of the main problems ng NXP nung nagkaroon sila ng slump on kung paano nila mabibigyan ng space si H2O kasi mukhang doon sila nagre-revolve no? Chester and Yawi are the tandem na talagang maghahanap ng team fights, maghahanap ng space, maghahanap ng vision. Renny J will go for the bomba plays and then eventually NXP will go. But that is the question, will that work for Aura PH? Kasi Aura PH, I think, nakalaban na nila lahat ng mga posibleng makalaban eh. Oo eh. Sobrang sobrang lawak din talaga ng hero pool ng Aura PH and even yung mga type of draft and they're getting here the Esmeralda and most likely that's a Kel BJ. And this is the Kel BJ special that we're talking about earlier, Rob Luna. The mage heroes for Kel BJ. Pinag-usapan natin ito kanina na sinabi mo parang anong nangyari si Kel BJ na yung naging fighter, hindi na siya yung parang kaya natin siya binanggit na The King dati kasi parang siya ang laging pinoprotektahan kasi bata pa lang, Prince pa lang siya noon Season 3, The Prince Pero ngayon, medyo tumanda na ng onte, King na, bumalik yung mga mage support, mage fighters, mage side lanes doon sa XP and Gold Lane. And the Esmeralda can go either, both, no? Pwedeng sa XP lane, pwedeng sa Gold Lane mag-work ang Aura PH. Totoo yun. And I'm really liking what I see here. They're already having here the Jawhead. Would you think there's gonna be the same tank Jawhead na nakikita natin what's like yung mga Omega I think so. Parang nagkaroon ngayon ng heavy emphasis sa mga supports that can disrupt a jungle. Dahil una sa lahat, kapag umatake ka ng jungle, dalawa kayo, bawas 15% yung damage. Diba? May semi-kukunat yung jungle So, ngayon, with a hero na isa lang yung retribution, ang taas ngayon, ayan, again, ang taas ng emphasis sa mga heroes na kayang mag-disrupt ng jungle. Naglabas na yung NXP, naglabas na rin yung Aura, Natalia. Totoo. Ito pa, no? Kung iisipin mo dito ngayon, look at Aura's ban and pick. The three heroes dito were the key heroes of NXP Solid. Of course, Kufra, Khalid, and Chester Selena. Look at the two picks ngayon dito ng Aura. This is Chester's Natalia yesterday. This is Renny J's Cho. And look at that. Kung makikita mo kasi dito, most likely, it's gonna be probably MB or Yawi's on the Jawhead. Definitely H2O, yung Roger. Yeah, I think it's definitely going to be Yawi on the Jawhead. Pero baka nga pwede nilang i-shift, no? Parang sa side lane kay MB Iniisip ko nga yung yung Gina Jungle rin na na Jawhead. Na Jawhead. Kasi ang mahilig sa NXP na naging trend after week 5 or week 3, gumugo sila ng duo tank setup duo tank supports and solo carry, walang mage. Umaabot sila sa ganun So baka nga i-shift nila tong Jawhead. Malalaman natin siguro pagdating ng ban. Yeah, definitely. On the ban. And that's very interesting for the Atlas. It's gonna be very interesting for the Atlas pick. Since yung Aura PH dito, I don't think they would want to pick an Atlas here. No? I mean, kasi kung titignan mo dito, this kind of draft gonna be revolving on the destructive, nandi-destruct na Natalia. That's gonna be a greed hero. Yeah, this is going to be a vision game for Aura PH. And I agree with you, Rob Luna. I think nire-respeto na lang yung ng NXP yung capabilities ni Rafflesia. Humuli ng 5. And ayaw na lang nila mag-deal doon. No? They know na wala ng Kufra. So in-eliminate na lang siguro nila. I kinda agree with you na hindi mo rin
naguguluhan ka dito sa Totoo. sa Atlas ban? The reason is, this Cho might actually a Rafflesia hero eh. Oo nga. Yun yung yun yung catch doon on the Atlas ban. But regardless here, we're looking on the last ban dito na Aura. So both of the teams are actually not trying to get their position 4 heroes, those mage that could be able to shove the lanes na nakikita natin on the previous series that we had, yung katulad ng Farsa and the Chango. What do you think gonna be the final picks dito ng Aura PH, Manjin? I think kailangan, nag-alis sila ng Hellcurt dito. They're gonna probably pick someone that from the backlines, Robluna, and they respected Renny J. I like it. So before I answer the question for Aura PH on the carry, Ling is open, Lancelot is open. They can choose either depending on this pick. So there you go. X-Borg, side lane, para sa NXP Solid. And man, is this a Ling though? Ling or Yishun Shin? Either of the two actually would work for the side dito ng Aura PH. So if ever that's gonna be their pick, most likely Chester hero dito would go for like a Farsa, or a Chango. Yeah. Either dun Farsa, sa Chango. Farsa mas actually made sense. Yeah, makes sense. Actually, okay din pala yung Lancelot kasi may Johead eh. Yishun Shin na lang. Yishun Shin para kay JP. What's gonna be the greed hero though? Chango? Farsa. Parang hindi, greed si Natalia. Oo eh. What is going to be the side lane? Hylos, Baksha. Akai. Alright. Gusto ko yan nasa kay grid yung Akai Oo, so Kiluwas Cho. It's probably a Kiluwas Cho. Grid Akai. Then, that's just a pun. I thought hindi mo magigets. But anyway, going back dito sa Aura PH, I think that's gonna be Rafflesia. And syempre, si Grid pa rin naman dito ang Natalia. I mean, dami na tayong nakita kay Kuya Baloy na mga Natalia plays. Natalia plays. Oo. But this is a Kiluwas special din eh. These are Aura PH comfort picks. Rob Luna. Exactly. I mean, every hero dito, comfort pick to ng Aura PH. Aura. Looking strong. Somehow naman, an NXP Solid. I guess Renny J been using Farsa. X-Board. Pero, alam mo kasi whenever you're gonna be giving heroes for Renny J, gusto mo yung mga aggressive eh. Gusto mo yung bogbogan. Bogbogan, definitely. 2-tank setup. I mean, 1-tank, pseudo-tank setup. This is the play right now for NXP. Oo. They don't go for mages. No, nag-go lang sila ng mages pag pag kailangan, pero pag yung late game, nagsishift sila eh. Yung Johead akala mo tank, pero pwede palang support, mga ganun eh. Totoo. And actually, if it's gonna be a Yawi hero, so this gonna be almost a 2-tank setup. Yun nga, gaya nga ng sabi mo, Manjin, wala silang magic damage dito. So, most likely, for the rest of Aura PH dito, they're gonna going for anti-kiras, they're gonna go for brute force plate. So, mga supports nila. Totoo. Kesa yung squishy na mamatay. Kasi I think, na-realize nila yung mga kalaban nila, hindi rin nagpapasindak. Yung mga off-season teams na nakakalaban ng NXP, sindak sa kanila eh. Pag sinugod nila, talagang bububugin. Pero dito, parang pag kumaltok sila, dalawang kaltok yung binabalik ng mga kalaban eh. Oo, totoo yun. Saka, kung titignan mo din doon sa lineup ng NXP Solid, somehow, the damage is actually being funneled, of course, to H2O. So, the difference is, the reasoning bakit medyo magiging madali ang itemization ng Aura PH. Kasi, anti-kiras, actually, sobrang laki ng napala talaga. Kailangan. Dahil ito na mga kaibigan, medyo pina-hype lang tayo na mahintay ito. Pero ito na, nagsisimula na Aura PH versus NXP Solid. Unang laban. Here we go. Unang match. Here we go. Double, high and dry. Ang gandang pick off agad nun, ha? Yun yung sinasabi natin, Rob Luna, na yung lineup dito ng NXP is a type of lineup that can go for the first blood and can go for the early game damage output. Even though they're melees, that was crucial. Extra level coming in for NXP Solid. Totoo. Ang kasi nun medyo talagang prone din talaga sa pick-off doon si JP kasi wala pa naman siya nung traceless. Yes, tapos definitely. Given retribution din yung kanyang spell. So medyo binubruce ko sila ngayon ng NXP Solid dito sa umpisa. Nice. Brusco coming in for NXP Solid. Meanwhile, I think nanakawan din ata ng jungle. Itong Aura PH, I think we need to check H2O later kasi na-upgrade niya na kagad dito yung retribution niya
because of the first blood. And Yes. JP will be forced to farm out this Crimson Lizard. Oo. Dahil nawala na rin siya ng orange buff. Totoo, totoo. Ang ganda nung nung rotation dito agad ng NXP Solid from getting the first blood over JP and invading the orange buff. So, ang laki nung nawala agad for the starting dito ng isang YSS. Though nakuha niya naman yung kanyang purple buff, pero yung damage kasi nasa orange diba? Nabitin. Kasi yung orange kapag nag-level 4 ka, nagpo-proc Kahit mag-mountain jacker may onting pitik ng damage output. So, H2O is now having the time of his life right now, Rob Luna. And this is actually good because NXP, looking at the emblems right now, they want to play it defensively. Yes. Festival of Blood, dalawa din siya Pero anyway, going back dito mga kaibigan. Okay, so a good start of course for NXP Solid, pero still maganda pa rin naman yung pinapakita. Hindi natin nakikita yung the greed na nandi-disrupt kay H2O. Mahirapan siya. And pinilit niya ditong umatake ng energy shield para lang makakuha ng onting HP. Again, back to what you were saying kanina, Rob Luna, about the KLBJ special. He is doing fine also. Now at level 4, mapipilitan siyang makipagbakbakan kay Renny J dahil nga dito sa Avarice. So, kailangan pa ding hanapin ng NXP yung mga tamang pasok ng laban. This is the time kung pwede na rin silang mag-set up para sa purple take or sa orange steal. Meanwhile, ang ganda ng sipa na yun, pero mapapatay nga kaya silence to. Pero the Lycan Pounce mukhang makaka-awi pa nga talaga, pero flicker out from MB. Medyo nag-poke sila parehas, pero walang namatay. Almost a kill. Pero ang ganda ng sipa doon It's just na hindi lang nagkaroon ng follow-up agad. At ayun yung maganda dito sa lineup ng NXP Solid. Kapag nagkaroon ng magandang initiation ng Aura PH, they have all the tools to counter go. Yeah. No? You have the Baksha Revitalize. Meron ka pang EMB's Sight. So, ang dami. Ang nagiging dilemma dito, kailangan ma-convert ng NXP Solid yung nagiging lead nila into probably a push. Kasi right now, Aura PH is on the defensive side. Totoo, pero medyo malalim. Tinitingin ako ngayon sa may mapa. Medyo malalim doon si Yawi, pero makakatakas pa nga naman din. Look at how Yawi is being zoning out si JP sa kanyang mismong purple buff. Pero nandun naman si Rafflesia. Medyo malayo yung tingin ko, mga kaibigan. Nandun ako sa mismong mapa, pero Yawi, tingin ko, hindi nakuha. Yan yung hindi nakuha ni JP. That's the time na nawala sa kanila. Yun na naman. This is the second round of the buffs. And look at this. 2 buffs ngayon ang nawala para kay JP dito. Meanwhile, Yawi napilitan talaga, pero nakuha naman ni Grid yung doon yung pag-go, pero may dinikit sa pader, may kasamang sipa pa doon. H2O with the shield pa dito siya pa yata. Yung mabubuhay ba the Mountain Shocker almost hitting H2O, pero buhay pa rin. Look at Grid, sinusubukang humabol. H2O makakatakas pa rin. The extra movement speed yung naging dahilan kung bakit nabuhay dito si H2O. Kiluwas hindi enough yung kanyang damage output kasi nga 3 yung umatake sa kanya doon. Could have been na si H2O lang magpo-proc yung high and dry, and kahit may shield yun, okay lang. Pero then again, napaka-lupit na pagtakas mula kay H2O. Oo, pero ito, may takas na magaganap dito from Grid. May dikit sa pader doon si Rafflesia, pero yung mga miyembro ng NXP Solid nagsama na dito. Natalia will actually fall down, but look at the map right now. Medyo si KLBJ just cutting the lanes dito sa may bottom lane. Is this the return of the king? Yeah. Rob Luna, medyo libre ang laro ngayon para kay KLBJ. Meanwhile, si JP ay talagang nag-shutdown ng NXP. Exactly. Pero ang ganda ng simula dito ng NXP Solid, having already almost 3,000 lead over Aura PH. Wow, sobrang ganda. Actually, I think minaliit din natin yung fact talaga na yung lineup dito ng NXP Solid is mga Brusco. Brusco brothers na hindi mo basta-basta mapipick off ng isa't isa. Pag nagtabi-tabi dito ang NXP, ang taas ng kanilang AOE, ang taas ng kanilang catch, at ang taas din ng kanilang survivability rate. Kailangan may makasipa dito si Kiluwas ng isang magandang clutch and then ma-burst ng aura. But the problem is, yung burst ng aura, sobrang delayed kasi nga walang damage ngayon si JP. Pero level 8 siya. Totoo yan. Pero ito, hindi na ma-maximize pala dito ni Grid yung kanyang execute. Actually, Aura PH having hard time na makahanap ng mga pick-offs dito, and as well, yung pagsasama rin ng NXP Solid. Look at that on the top lane. One-on-one lang talaga cut lanes, both Kiluwas and as well with Ruby. Pero ang pinaka-consistent talaga dito, Manjin, is that Yawi, sobrang ginugulo niya dito ang farming ni JP. Oo, nagkakaguluhan na nga talaga. Hirap na hirap si JP dito, tagilid
ang Aura PH. Naku, Grid. Hindi niya rin kinakaya si Chester. Chester talagang confident na. Meanwhile, doon may dikit, may iniikot-ikot pa doon. Rafflesia might actually fall. May sunod pa yata KLBJ na pilitang mag-flicker. Pero JP will also fall down. That's gonna be a two-man down para sa side ng Aura PH. NXP Solid showing Aura PH how it's done at dito sa early game. Pumapalag pa, pero hindi umaato si The King. Oh my glove! Is this an outplay? Ooh! It's a smart move for H2O na mag-back out doon. Kasi kung pinalagan niya pa yon, I think ma-out-sustain siya ng isang Esmeralda. This is an Esmeralda cooldown reduction type build. Kapag nabuo niya na rin yung Enchanted Talisman niya dito, mas magiging confident siya. Rob Luna, papasok na tayo sa pangatlong round, ng ating buffs. And look at this. Roger is at 4K gold. Nireset ni Yawi, but is this a pick-off though? Yes, mukhang pick-off na nga to. Pinansin na nila dito si Yawi, even the Hurricane Dash. Pero kinumit na nila dito. Grid will be able to pull off with the execute. Pero pasok dito ang mga miyembro ng NXP Solid. MB almost. Isang one hit nga ba ito para kay JP. Hindi na siya makakatakas doon. MB will take him down. Kilowash as well. Medyo low on life. H2O papatay doon sa Chun now. They could be able to steal the purple buff ngayon ng Aura PH. I like the reaction coming in from MB and every one of the squad of NXP. Yawi did his job on resetting the purple. I think napaaga lang. Sumugod yung Aura PH. Alam nila na kailangan nilang bigyan ng purple si JP dito. Pero sabi ng NXP, hindi pa uli ang lahat. Nice usage of the I'm Offended ultimate ni MB dito to get 3 heroes and then eventually outplaying Aura PH. Yes, outplaying Aura PH and I really like ito. Sobrang consistent dito ni Yawi and how he actually pull off dito sa may jungle side ng buong Aura PH. Hirap talaga yung farming potential dito ni JP and now at least now-hold ng Aura PH yung pinaka mga tore nila. Oo. Now-hold nila pero it doesn't stop the aggression coming in from NXP. Yon, dahil doon binato si Rafflesia dahil gusto na nilang makuha yung turtle doon but the Hurricane Dance doon ginugulo, pinapalayo nila si H2O para hindi makapag-retry pero nakuha naman doon ni Grid. May sipa kay MB, patay doon pero kapalit naman doon si JP. Si Chester dito buhay pa rin, habol doon, double kill from H2O. Naku po, nagkagulo-gulo na. Chester will fall down. Naku, ang layo naman yata masyado ng pinanggalingan ng last Insanity doon na may kasamang Cyclone Eye. Rafflesia masyadong tumaba pero namatay pa din. Ito na, mga kaibigan, bakbakan kung bakbakan pero si H2O buhay pa rin! Oh my glove at the King! Kinakalmot ni H2O, triple kill! It is a wipeout for NXP. Ang daming nangyari sa laban na yun, Rob Luna! Sobrang dami, pero ang bottom line is hindi pa rin nawala doon si H2O. Ginamit kasi nila yung Hurricane Dance para lang palayuin just to get the turtle. Tingin mo ba, Kuya Manjin, is worth it ba yun? Sa tingin ko, it was worth a shot. NXP Solid right now as we're gonna look at the in the Gillette instant replay. This is actually KLBJ free hitting everyone, but the damage was not enough. Ganda ng pasok ni Renny J on using the Cyclone Eye in combination with the last Insanity. Sumakto pa. Kung wala si Renny J doon, could have been an outplay sana para sa side ng Aura PH. But then again, hindi ma-target ni KLBJ yung tamang target niya. Umabot sa point na sobrang natagalan, nakalmot na siya na nakalmot ni H2O. Exactly. Yun yung nangyari. Pero napaka-highlight nung last Insanity talaga. Kanina, gamit na gamit yung Cyclone Eye. Alam mo yung from downtown yung pinanggalingan Pero look at here, H2O killing down the Natalia now. We were looking at Aura PH na medyo physical damage coming from NXP Solid. Pero yung snowball potential dito ng NXP Solid and the continuous aggressiveness na pinapakita ni Yawi all throughout JP, medyo hindi na nahihirapan ng bumawi dito, mga kaibigan. Man, this is the newly improved NXP Solid after week 3, after week 4 ng slump. Talagang nag-focus na sila. Natutunan na nila na bawal na mag-TikTok. Ay, kahit nagti-TikTok pa rin. Totoo naman. Totoo naman. Pero yun na nga, another turtle might actually get secured as well by NXP Solid dito. Man,
Turtle sa NXP Solid, medyo natabla lang. There you go, Hurricane Dance. Hurricane Dance, pero yun yung papatay kay Yawi. Pero yun na nga mga kaibigan, Oh my pasok glove. dito, Oh my roughly siya, glove. makunat pa rin naman. Pero mukhang ito, this time around, Aura PH, pumapalag sila dito yung kunat ng basa ni Chester out na muna disengage for the side of Aura PH. Nakikita ni KLBJ doon na hindi niya basta-basta pwedeng pasukin yon dahil nga naka-ultimate doon yung back siya. Pero ang ganda ng decision niya. But meanwhile, Rob Luna, Yun na nga, dahil si JP mawawala. Pero habol pa sila dito. H2O, medyo natuto na sila dito. Even the Lord nandun sa mumamarcha na. Papunta sa base ng Aura PH. This might be a tier 3 turret, Manjin. ang pinag-uusapan natin kanina dito kung makakabawi kaya si H2O sa game nung last time na naglaban sila ng Aura PH. Yes. At eto na yon, JP, your champion is at 0-5 right now. This is a total shutdown ng NXP para sa Aura PH. Rob Yes, Luna. bukod sa shutdown, baka may Torre pang mawala. Chester doon, pinatay ni KLBJ. Look at Raflesia with a Hurricane Dance. Pinapalayo, pero H2O, nandun na siya sa loob ng base mismo ng Aura PH. Pag ito, nakatakas pa nga talaga. At yun na nga, yung mangyayari pa doon dahil wala nang panghuli. Ngayon dito ang Aura PH, Yawi, Immortality has already been popped. Si Rene J dito, nag-last Insanity na. Out pa rin, wala na siyang Firaga Armor. Now, it's gonna be a 4v4 pa rin naman ito. Pero ang question dito, ubos ngayon ang Torre ng Aura PH. Is this it? Is this the final push na gustong gawin ng NXP Solid? Aura PH, comeback ba to para sa kanila? Rob Grabe. Luna, hindi nagkaroon ng tsansa si JP makakuha ng buff. And the H2O right now, 10-0-5. Kapag nagtuloy-tuloy yung ganitong record kay H2O, pwede niyang maangatan si Hajizi doon sa KDA department. Looking at the items, the crits, the Bruce Fort breastplate, it's all there. At yung sinasabi mo kanina na armor, hindi yun nag-i-exist sa Yes. side ng Aura PH kasi wala silang pera pambili. Totoo. The only one na meron at hindi pa nga buo is yung nakay Raflesia, yung kalahati ng Antique Kiras, the Dreadnought Armor. But now, look at the items here from NXP Solid and given H2O na 10-0-5 KDA at walang Torre. Kung iisipin mo rin pala, no, Manjin, wala pang nababasag ang aura dito. Wala pa nga. This is NXP confident enough na kayang-kaya nilang pumalag. And they're showing us how it's done. Ladies and gentlemen, Rob Luna, ito na ba? Final team fight! Final team fight dahil ikot na naman si Raflesia at ang galang armor ni Rene J. Flicker. Oh. Out para makatakas pa nga naman din. Ejector doon sa may bandang likod. Kilowatt sumipa na. Makakapatay pa nga kaya almost. Pero buhay pa rin naman doon si Kilowatt. Binabala yung revitalize pero out sila muna rito. I think Aura PH mukhang may chance pa silang madepensa to. Look at JP. Hindi siya makapasok. Hindi siya makahanap ng enough target dito sa mga NXP Solid dahil ang kukunat ejector out, Manjin. Ejector out talaga at nakakuha pa nga ng isa. Lima pa rin ang buhay dito sa side ng NXP habang yung aura ay nauubos na. Actually, nakapatay dito ang Yishun Shin. Pero buhay pa din si H2O. At ngayon si KLBJ the King. Ubos. Pinagkakalmot-kalmot na naman ni H2O at mukhang ang game number 1 ay mapupunta sa NXP Solid. Yun na nga talaga yung nangyari doon. Wow, what an